Nandito ako ngayon sa office, nang biglang pumasok ang secretary ko. Ma'am, may naghahanap po sa inyo, sabi ng secretary ko. Who? Tanong ko sa kanya. Sheena Mendoza daw po, sagot niya sa akin. Ano naman kayang ginagawa ng babaeng yun dito? Tanong ko sa sarili ko. Huwag mong papasukin, sabi ko sa secretary ko. Sige po, sabi niya at lumabas na. Maya-maya pa ay biglang pumasok si Sheena sa office ko, kaya napatayo ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Sheena. Sorry ma'am, nagpumilit po kasi siyang pumasok, kaya wala na akong nagawa, sabi ng secretary ko. Sige na Nika, lumabas ka na, ako nang bahala dito. Sabi ko sa secretary ko. Sige po ma'am, sabi niya at lumabas na. Ano bang kailangan mo? Tanong ko kay Sheena. Sabihin mo nga sa akin, anong ginawa mo kay Louie? Tanong niya sa akin. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawa kay Louie. Sabi ko sa kanya. Kung wala kang ginagawa, bakit ganun ang kinikilos niya sa akin? Tanong niya sa akin. Huwag mong sabihing iniiwasan ka na ni Louie. Tanong ko sa kanya. Sagutin mo na lang ang tanong ko, anong ginawa mo? Galit na tanong niya sa akin. Sinabi ko na sa'yo wala akong ginawa sa kanya, si Louie ang pagsabihan mo na tigilan na niya ang panggugulo sa akin. Sagot ko sa kanya. I don't believe you, sabi niya sa akin. If you don't believe me, then don't. Sabi ko sa kanya. I know Louie will never do that. Sabi ni Sheena sa akin. Kung ayaw mo talagang maniwala, tanungin mo na lang si Louie. Sabi ko sa kanya. Now, if you don't have anything to say to me, you can now leave. Because I'm busy, sabi ko kay Sheena. Nika, tawag ko sa secretary ko. Yes ma'am, tanong niya sa akin. Can you please accompany her outside? Tanong ko sa secretary ko. Okay po ma'am, sagot niya at sinamahan si Sheena papalabas ng office ko. Sheena POV. Pagkagaling ko sa office ni Ayesha, ay agad na akong umuwi. Nakauwi na ba si Louie? Tanong ko sa mga maids nang makauwi ako. Opo ma'am, sagot nila sa akin. Where is he? Tanong ko sa kanila. Nasa living room po si Sir Louie. Sagot nila sa akin. Okay, sabi ko at agad na pinuntahan si Louie. Louie, sabi ko pagkalapit ko sa kanya. What? Seryosong tanong niya sa akin. Totoo ba na ginugulo mo si Ayesha? Tanong ko sa kanya. Saan mo naman nakuha yan? Tanong niya sa akin. Syempre kay Ayesha mismo. Magtapat ka sa akin, gusto mo ba si Ayesha? Tanong ko sa kanya. Of course not, hindi ko siya gusto. Sabi niya sa akin. Are you sure? Tanong ko sa kanya. Yes, and if you don't believe me, then don't. Sabi niya sa akin. Of course I believe you, bakit naman ako hindi maniniwala sa'yo? Sabi ko sa kanya at agad na niyakap. I love you Louie. Kahit anong mangyari ikaw lang ang paniniwalaan ko. Tinanong lang naman kita, kasi ayokong mawala ka sa akin, dahil kapag nangyari yun hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko sa kanya. Louie POV. Yakap ako ngayon ni Sheena. Totoo naman talaga ang sinabi niya, pero nagsinungaling ako, gusto kong sabihin na oo, dahil hindi ko na siya mahal, hindi ko alam kung kailan nawala ang pagmamahal ko kay Sheena, at kung kailan ko minahal si Ayesha. Siguro nung nawala si Ayesha. Na-miss ko lang ang mga bagay na ginawa niya sa akin, na-miss ko ang mga luto niya. Sa totoo lang hindi naman talaga masama ang luto niya, masarap ang luto niya, ayaw ko lang talaga kainin, dahil naiinis ako sa kanya noon, dahil ayaw niya akong tigilan. Kaya ngayong bumalik siya, hindi ko inaasahang ako naman ang maghahabol, at hihingi ng atensyon sa kanya, at siya naman ang magtataboy sa akin. Ayesha POV. Papalabas na ako ng company, nang bigla kong makita si Louie, pero hindi ko na lang siya pinansin, at diretsyong naglakad. Ayesha, tawag niya sa akin. What? Cold na tanong ko sa kanya. Can we talk? Tanong niya sa akin. We already talking. Pilosopong sagot ko sa kanya. Magseryoso ka naman, sabi niya sa akin. I'm serious, just say what you want to talk about. Galit na sabi ko sa kanya. Sheena told me that she talked to you, sabi niya sa akin. Then, cold kong tanong sa kanya. I just want to say sorry in all that she said to you. Sabi sa akin ni Louie.
Tapos na yun, kaya kinalimutan ko na ang nangyari, at isa pa wala naman akong pake sa mga sinabi niya. Sabi ko kay Louie. Pero sorry pa rin, sabi niya. Okay, pero sana lang sa susunod kung may problema kayo ng girlfriend mo, wag niyo na akong idamay. Sabi ko at agad na umalis. Pagkalabas ko ay nakita ko si Kian, kaya naman tinawag ko siya. Kian. Tawag ko kay Kian. Ayesha, sabi niya at agad ko siyang nilapitan. Anong ginagawa mo dito sa labas? Tanong ko sa kanya. I'm waiting you. Sagot niya sa akin. Why? Tanong ko sa kanya. Gusto sana kitang yayaing kumain sa labas, kung papayag ka sabi niya sa akin. Of course pumapayag ako. Nakangiting sabi ko. Kung ganun tara na. Sabi niya at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse, kaya pumasok na ako. Nang makarating kami sa isang restaurant, ay agad kaming nag-order. Anong gusto mo? Tanong niya sa akin. Hindi ako makapili kung ano na lang i-order mo yun na lang din ang akin. Sabi ko at umorder na siya. Matagal mo na bang alam ang restaurant na ito? Tanong ko sa kanya. Yes, sa totoo lang favorite restaurant ko ta. Lagi akong pumupunta dito kapag umuwi ako ng Philippines, kaya gusto kitang dalhin dito, masasarap ang mga pagkain nila dito, sure akong magugustuhan mo. Masayang sabi niya. Oo nga, itsura pa lang masasarap na ang pagkain nila. Sabi ko. Maya-maya pa ay dumating na rin ang order namin, kaya agad ko itong tinikman. Ano, masarap di ba? Sabi ni Kian sa akin. Oo, masarap. Nakangiting sabi ko sa kanya. Pagkatapos naming kumain sa labas, agad niya akong inuwi sa bahay. Sure ka bang hindi ka muna papasok sa loob? Tanong ko kay Kian, nang makarating kami sa bahay. Hindi na, kailangan ko na din kasing umuwi, dahil may mga kailangan pa akong gawin, sabi niya sa akin. Okay, bye, sabi ko sa kanya. Bye, see you tomorrow. Sabi niya at umalis na kaya pumasok na ako. Pagkapasok ko ay agad akong pumunta sa kwarto ko at nagbihis, at pagkatapos ay humiga na. Hi, nakakapagod naman ngayong araw, sabi ko sa sarili ko. Kailan kaya uuwi sila mom and dad? Namimiss ko na sila, paano naman kasi kakauwi ko pa lang dito sa Philippines, wala pang ilang araw, sila naman ang umalis. Malungkot na nasabi ko sa sarili ko. Sana umuwi na sila, sabi ko at tiyaka ipinikit ang mga mata ko para matulog. Ayesha POV. Good morning ma'am. Bati sa akin ng secretary ko. Good morning. Bati ko din sa kanya. Nasa loob po ng office niyo si Sir Kian, sabi ng secretary ko. Okay, sabi ko sa kanya at agad pumasok ng office ko. Kian, tawag ko kay Kian pagkapasok ko ng office, kaya naman napalingon siya sa akin. Ayesha, nandyan ka na pala. Sabi niya sa akin. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Wala, inantay kasi kita, kaya naisipan kong tumingin-tingin muna dito sa office mo, sagot niya sa akin. Ganun ba, bakit ka pala napadalaw sa office ko? Tanong ko sa kanya. Nakalimutan mo na ba agad? Sabi niya na ikinitok ako. Ha? Tak ang tanong ko sa kanya. Di ba sabi ko sa'yo tutulungan kita sa company nyo, kaya nandito ako para tulungan ka? Sagot niya sa akin. Oo nga pala, sorry nakalimutan ko. Sabi ko kay Kian. It's okay, siguro marami ka ding iniisip, kaya mo nakalimutan. Sabi niya sa akin. Siguro nga, sagot ko sa kanya. Ano kaya kung magpahinga ka muna? Tanong niya sa akin. Hindi, ayos lang ako, sabi ko sa kanya. Sure ka? Tanong niya sa akin. Oo naman, nakangiting sabi ko kay Kian. Okay, sabi niya at tinulungan na niya ako. Pagkatapos akong tulungan ni Kian, ay umalis na siya, kaya naisipan kong umuwi na. Papasok na sana ako ng bahay, nang mapansin kong parang may tao sa loob, kaya kumuha ako ng pamalo, kung sakaling may magnanakaw sa loob ng bahay, at dahan-daang pumasok. Sino kayo? Sabi ko at papaluan ko na sana ang mga ito, nang mapagtanto ko kung sino ang mga ito. Mom, Dad, sabi ko sa kanila at agad silang niyakap. Ayesha, namiss ka namin anak. Sabi nila at niyakap din ako. Ako din po, sabi ko sa kanila. Kamusta ka? Tanong nila sa akin. Ayos lang naman po, sagot ko sa kanila. Teka pala, bakit may dala kang pamalo?
Tanong nila sa akin. Ano po kasi, akala ko po may magnanakaw sa loob ng bahay natin, kaya may dala akong pamalo. Sagot ko sa kanila. Ganun ba, sabi nila sa akin. Opo, hindi nyo naman po kasi sinabi sa akin, na ngayon ang uwi nyo. Sabi ko sa kanila. Sorry anak, biglaan din kasi ang flight namin pauwi, kaya di na namin nasabi sa'yo. Sabi nila mom and dad. Ayos lang po, kanina pa po ba kayo nakauwi? Tanong ko sa kanila. Hindi anak, kakarating lang din namin nung dumating ka. Sagot nila sa akin. Bakit po pala naisipan yung umuwi? Tanong ko sa kanila. Ayos na rin kasi ang company natin sa US, at isa pa namimiss ka na din namin, kaya naisipan naming umuwi na. Sagot nila sa akin. Mabuti naman po, sabi ko sa kanila. What about our company here? Tanong ni dad sa akin. It's okay dad, naging maayos naman po ang pagpapatakbo ko sa company. Sagot ko kay dad. Good to know, sabi ni dad. Ayesha, halika umupo ka na dito. Sabi ni mom sa akin. Opo, sabi ko kay mom at umupo na, at nagsimula na kaming kumain. Namiss ko tong luto niyo mom, matagal na nung huli ko tong natikman. Masayang sabi ko kay mom. Masaya ako at namiss mo ang luto ko anak, kumain ka pa ng marami, para mabusog ka. Masayang sabi ni mom sa akin. Opo mom, nakangiting sagot ko kay mom. Ayesha, tawag sa akin ni dad. Yes dad. Tanong ko kay dad. Alam kong pagod ka, dahil marami kang iniisip at ginagawa sa company, kaya ngayong nakauwi na kami, mabuti pang magbakasyon ka na muna ng mga ilang araw, para naman makapagpahinga ka. Sabi sa akin ni dad. Tama ang dad mo Ayesha, kailangan mo ding magpahinga, huwag ka nang mag-alala sa company, kami na muna ng dad mo ang bahala doon. Sabi ni mom sa akin. Okay po, nakangiting sabi ko sa kanila. Nandito ako ngayon sa isang resort, na sinabi sa akin ni mom. Pagkadating ko ay agad kong pinuntahan ang room, kung saan ako mag-i-stay, 3 araw lang ang bakasyon ko, dahil ayaw ko ng sobrang habang bakasyon. Pagkapasok ko ng room ay namangha ako, dahil sa ganda nito, at malambot din ang kama, sa tingin ko ay makakapagpahinga ako ng maayos sa lugar na ito. Masaya din ako dahil nagbakasyon ako, dahil kahit papaano ay wala akong iisipin, at hindi ko makikita ang mukha ng mga taong kinaiinisan ko, lalo na si Louie. Dahil din sa kapaguran, ay naisipan ko munang humiga, at maya-maya pa ay agad akong nakatulog. Naglalakad-lakad ako ngayon sa beach ng resort, nang may nakita akong isang pamilyar na mukha. Teka si Louie ba yun? Tanong ko sa sarili ko. Bakit naman siya nandito? Tanong ko sa sarili ko, habang nakatingin kay Louie, maya-maya pa ay lumingon ito sa direksyon ko, kaya naman agad akong umiwas ng tingin, at nagmadaling umalis sa lugar na yon. Habang papaalis ako ay pansin kong sumusunod sa akin si Louie, kaya naman binilisan ko ang paglakad. Ayesha, rinig kong tawag niya sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Hey Ayesha, tawag niya ulit sa akin, at maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang may humawak sa braso ko. Ayesha, sabi ni Louie sa akin. Ano ba Louie? Sabi ko at tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Bakit ba ang bilis mong maglakad? Tanong niya sa akin. Bakit ba kasi sinusundan mo ako? Tanong ko sa kanya. Gusto kitang sundan masama ba yun? Nakangiting tanong niya sa akin. Oo masama, lalo na kung ikaw. Sabi ko at agad na tumalikod sa kanya at naglakad. Talaga lang ha, sabi niya at sumunod ulit sa akin. Pwede ba Louie tumigil ka na sa pagsunod sa akin? Inis na sabi ko kay Louie. Ayaw ko nga, sabi niya na mas lalong kinainis ko. Bakit ka ba kasi nandito? Inis na tanong ko sa kanya. Kasi sinundan din kita dito. Nakangiting sagot niya sa akin. Hilig mo bang sundan ako? Tanong ko sa kanya. Oo, kaya kahit saan ka pumunta, susundan kita. Pang-iinis na sabi niya. I hate you, galit na sabi ko sa kanya. I love you. Nakangiting sabi niya sa akin. Tigilan mo ako, sa girlfriend mo ikaw mag-I love you, wag sa akin. Sabi ko sa kanya. Paano kung sayo ko gusto? Pang-iinis na tanong niya sa akin. I really hate you. Galit na sabi ko sa kanya. Just keep on hating me. Sabi nga nila, the more you hate the more you love.
Nakangiting sabi niya sa akin. Hinding-hindi mangyayari yan. Sabi ko at tinalikuran na siya ulit. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko, kaya naman agad akong tumayo at inayos ang sarili ko. Maganda din ang gising ko, dahil nakatulog ako ng maayos. Pagkatapos ko ayusin ang sarili ko, ay nakangiti akong lumabas ng room ko. Pagkalabas ko ay biglang nawala ang ngiti ko, nang makita si Louie na nakangiti sa akin. Good morning Ayesha. Bati niya sa akin. Wala nang good sa morning, dahil nakita ko na naman ang nakakainis mong mukha. Inis na sabi ko kay Louie. Grabe ka naman sa akin. Sabi niya sa akin. Mas grabe naman ang ginawa mo sa akin noon. Sabi ko sa kanya na ikinatahimik niya, pero hindi ko na lang siya pinansin, at nang maglalakad na ako paalis, ay agad siyang nagsalita. I'm sorry. Sorry sa mga ginawa ko sa iyo noon. Malungkot na sabi niya. Wala nang magagawa ang sorry mo, dahil nasaktan mo na ako, sabi ko habang nakatalikod sa kanya, at pagkatapos ay umalis na ako. Noon ako ang naghahabol at nanghihingi ng atensyon mo, pero hindi mo ako pinansin, at ngayong nakamove on na ako sa iyo, ikaw naman ang naghahabol at nanghihingi ng atensyon ko. Sabi ko sa sarili ko. Louie POV. Sa totoo lang nasasaktan ako sa mga sinabi niya sa akin, alam kong dapat di ako masaktan, dahil ako din naman ang may kasalanan nito, pero masakit pala kapag napagsabihan ka ng masakit na salita, lalo na kung sa taong mahal mo galing ang mga salitang iyon. Ngayon alam ko na kung ano ang nararamdaman niya noon, sa tuwing sinasabihan ko siya ng masasamang salita. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawad niya ako, at mahalin niya akong muli. Ayesha POV. Nakaupo ako ngayon habang kumakain, at nakatingin sa beach ng resort, napakaganda talaga dito. Yun nga lang nasisira ang araw ko, tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Louie, naiinis talaga ako tuwing naiisip ko ang mukha niya, at kung paano siya ngumiti. Aaminin kong gustong-gusto kong makita kung paano siya ngumiti, pero ngayon ayaw ko na itong makita, dahil tuwing nakikita ko yun ay naiinis lang ako. Maya-maya pa habang kumakain ako, ay nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Louie. Hindi pa rin ba siya titigil? Tanong ko sa sarili ko. Hi! Nakangiting bati niya sa akin, pero hindi ko na lang siya pinansin at kumain na lang, maya-maya pa ay napansin kong umupo siya sa tabi ko. At sinong nagsabing umupo ka sa tabi ko? Mataray na tanong ko sa kanya. Wala, sagot niya sa akin. E bakit ka umupo? Tanong ko habang nakataas ang isa kong kilay. Gusto ko sagot niya sa akin. Umalis ka nga sa tabi ko, sa iba ka umupo wag dito. Sabi ko sa kanya. Ayaw ko nga, hindi ako aalis dito. Sabi niya sa akin. Kung hindi ka aalis, pues ako ang aalis, ayaw kitang katabi. Sabi ko at agad na tumayo at umalis. Teka sandali, sabi niya at sinundan ako. Ano ba, akala ko ba ayaw mong umalis doon? E bakit sumusunod ka sa akin ngayon? Tanong ko sa kanya. Syempre aalis din ako doon kung aalis ka. Sagot niya sa akin. Pwede ba Louie, sinabi ko na sayo tigilan mo na ako. Inis na sabi ko sa kanya. Hindi kita tiitgilan. Sabi niya na mas lalong kinainis ko. Talaga bang iniinis mo ako? Tanong ko sa kanya. Hindi, sagot niya sa akin. E bakit ayaw mo akong tigilan? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi kita titigilan Ayesha, hanggang sa mahalin at mapatawad mo ako, at handa akong gawin ang lahat para mangyari yun, sagot niya sa akin. Naka-move on na ako Louie, kaya kahit kailan hindi na kita mamahalin. Diretsyong sabi ko sa kanya. Hindi ako naniniwala Ayesha, alam kong hindi ka pa nakaka-move on, at isa sinabi ko na din ang mga salitang yan noon, pero anong nangyari ngayon, heto ako at naghahabol sayo. Sabi sa akin ni Louie. Nakita ko ang mga namumuong luha sa mga mata niya, nang sabihin niya ang mga salitang iyon, hindi ko alam pero feeling ko nakaramdam ako ng kirot sa puso ko, nang makita ko ang mga iyon. Ayesha, ano ka ba akala ko ba naka-move on ka na, pero anong nangyayari sa'yo ngayon? Tanong ko sa isip ko. Ayesha, bigyan mo lang ako ng panahon, at ipapakita ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niya sa akin, pero pinili kong hindi na lang magsalita at umalis, hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya. Pag naiisip ko ang mga masasamang sinabi at ginawa niya sa akin,
Mas lalo lang akong naiinis kung bakit ba naghabol ako sa isang lalaking alam kong hindi ako kayang mahalin, at ngayon ay hinahabol ako. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang na may luhang palm attack sa pisngi ko. No way, ayaw kong umiyak ulit ng dahil lang sa lalaking yun. Inis na sabi ko sa sarili ko, at agad na pinunasan ang luha ko.